po turuan kayo ng mga simple na makeup tips. So, first of all po, ang makeup ay hindi ka-artian. Makeup is a lifestyle. So, sa simula po, need po natin ng skin prep. So, para saan po ba ang skin prep? O, pakilabas na po ng mga notes kasi si Kuya Ashi naglabasan ng notebook. So, ang una po ay skin prep. So, para saan ba ang skin prep? Ang skin prep po, piniprepare niya po ang skin natin para po maging smooth ang makeup at hindi cakey. So, ang first step po para sa skin prep natin ay moisturizer. Importante po ang moisturizer sa skin natin para po hindi magmumukhang dry at cakey ang makeup. Ate niya, ikaw na maglagay, ate niya. Moisturizer po muna before foundation. Hello. Para ma-moisturize. Kuya Don, bakit po ang lakas ng mic ko? So, Kuya Ashil, ang moisturizer po, inuuna siya before mag-foundation para hindi cakey ang makeup at para hindi dry ang mukha natin, para mas maayos ang lapat ng mga products sa mukha natin. So, pag naglagay po kayo ng moisturizer, make sure, at saka to add po, kasi may mga some of girlies tayo na oily yung mukha. Tsaka, one misconception about moisturizer is kapag oily yung mukha nyo, hindi kayo magmo-moisturizer. Mali po yon, mas lalo po matatrap yung oil nyo at mas lalong lalabas at lalabas yan. Kaya kahit po oily tayo at hindi dry yung face natin, kailangan natin mag-moisturizer. Tapos, after po ng moisturizer, next ang sunscreen. Napaka-importante po ng sunscreen sa mukha natin since, of course, nasa Pilipinas tayo, given na napakainit. And ayaw naman natin na umitim yung face natin. So, importante po ang sunscreen. So, para po sa sunscreen, any product will do? And, joke lang po. Opo, so, sa mga sunscreen po, ang ginagamit po na sunscreen ng aming model ay Honest Glow. So, you can check it po sa yellow basket. You can check it po sa yellow basket. Yes. O, Kuya Ashil, ang brand Honest Glow. Paki-take note. Dapat ang tawag po yan, 2-finger rule. Dapat yung dalawang finger nyo, lalagyan nyo ng sunscreen. Tapos, ayun na po yung lalagay sa mukha nyo. Wala akong salamin tayo. Ay, sorry. Tapos, sa liit pa, Ate Joy. Hindi, meron na yan. Okay na yan. Salamat. Yes, kaya po matagal ang pag-makeup kasi madami pang skin prep. Guys, tiwala lang, may blend po yan. Just the process, guys. Pawis kasi, wait lang, pawis lang. Ha? Ano po ang problema mo sa mukha mo? Ha? Maglagay ka po ng moisturizer para po hindi dry. Opo, moisturizer.
Sunscreen po, para hindi po maitim ang mukha. Sunscreen. After po ng moisturizer, sunscreen. Opo, pwede po sa lahat. Very important po ang skin prep kasi kung wala po ang skin prep, papangit po ang skin natin. Ate, punasan na natin at dyan. Para po sa ang moisturizer po, Aveeno, 200 plus. Ano po, original, 200 plus lang. Pero po, wag po kayo gagamit basta-basta kasi yung pwedeng gumagana sa amin, possible na hindi po siya gumagana sa inyo. So, it's better po na mag-research pa rin kayo online. Hindi naman po siya nakadepend sa blood type. Nakadepend po siya sa skin type mo. Okay na ba? Okay na. Hindi siya nag-ano kasi. Basa mo ka mo. Hindi. Okay na, Ate Joy. So, ang next step po sa makeup natin ay primer. Primer. So, ang primer po, ano siya? Parang siya yung nagpapatagal sa makeup nyo para makapit ang makeup nyo sa mukha nyo. Opo, liquid. Ay, gel. Gel po siya. Po. Wait lang po. Wait lang po. Tapos po, usually po talaga, primer yung next step. Pero for mga extra oily na mga muka, may technique po dyan, which is yung setting spray muna before primer. Para kahit wala pa tayong makeup, kumbaga malak yung mga moisture sa face niya at hindi siya mag-show sa taas ng makeup. Close your eyes. Setting spray. Para malak in yung mga nilagay mo sa mukha mo. Ay, ano lang po, extra tip to kapag oily ang mukha mo. Extra tip lang po. Kapag oily ang mukha mo, after sunscreen, mag-setting spray ka. Tsaka, after po ng setting spray, kailangan ipa-dry muna siya before mag-primer. Wait lang, may peram daw pa niyo. Ilang minutes yun? Pa niyo, arin. Bilog-bilog. Ay, di ba to yung dapat pigpate niyo? Dapat sa atin sa menahin. Po. 30 minutes. Ang average po na makeup usually, ay, minutes lang po. Minutes po. So, before po pala kayo maglagay ng sunscreen, make sure po na tuyo na yung moisturizer or else magbubuo-buo po yung moisturizer tapos yung sunscreen. Opo, dapat dry yung skin. Depende po sa skin. Depende sa skin. Opo. Try niyo pong hawakan pag tuyo na. Okay na yon. Okay na. Pwede na mag-primer. So, ang next na po, yung primer. Para po kumapit yung makeup sa skin natin. At para din po maging smooth yung makeup natin, need natin ng primer. Primer na po.
Wait lang. Magkano ang primer? Ito pong primer, kaya ito ang pinili naming i-showcase sa inyo. Mura lang po to. Less than 100 to 100 plus po to. Mga 90 to 120 po. Depende kung anong panahon nyo siya binili. Check nyo na lang po sa yellow basket. Kasi po... Hindi. Tapos extra tip po pala kung bibili kayo. Kung gusto nyo po makamura, mag-abang po kayo ng sale. Ang sale po usually 12 a.m., 12 noon, and 6 p.m. po pag every 15th and 30th of the month, tsaka pag halimbawa January 1, 1, February 2, 2, 2, March 3, 3, 3, parang gano'n Opo, hindi po nagsisale. Kaya mas mura po sa online kung bibili. Pwede nyo po i-check sa Shopee or sa TikTok shop. At saka going back po sa primer, kailangan po muna natin siyang matuyo. So, para malaman natin kung pwede na patungan yung primer, hahawakan lang po natin yung face natin. Tsaka pag na-feel nyo ng dry na at saka sticky na, pwede na po. Yung primer po kasi pang pa-stick po siya ng makeup, kaya naturally po, sticky po siya pag nag-dry. Pag hinawakan niyo yung face niyo tapos sticky na siya, yung primer po. Ay, wait. Kuya David, pwede po pa ulit ng question mo? Hintayin mo po ulit na mag-dry yung setting spray. Tapos makakapaglagay ka na po ng primer. Tapos papadry ulit yung primer. Tapos pag na-feel mo na po na sticky na yung mukha mo, good to go ka na po. Bailey prep mo na siya. Para po dumikit yung makeup. So, ang next step po natin ay yung lip prep. Ang ginagamit po kapag nagli-lip prep ka, lip balm, para po hindi crack yung lips mo pag maglalagay ka ng lipstick. Dapat po, before ka mag-lipstick, maglalagay ka muna ng lip balm. Pwede rin po yung Vaseline. Highly recommended po na lip balm ang Vaseline. Kuya David, lip balm po na Vaseline. Brand pa ang Vaseline. Ha? Bawal. Ay, depende po sa trip nyo kung gusto nyo po kainin. Depende po sa trip natin. Pag nalason ka po, edi malalaman mong hindi pwedeng kainin. Yun lang po. Next. So, after po ng lip prep, foundation na. Pero wala po kami foundation. Pero i-explain na lang po namin sa inyo kung para saan ang foundation. Ay, wait ah. Pero wala po kami foundation since ang foundation po kasi hindi po siya recommended sa everyday makeup. Pag ano lang po siya, kapag may event, saka lang po namin nare-recommend saka kayo mag-foundation. Since very heavy rin po kasi sa mukha pag may foundation kayo. Mabigat po siya sa feeling pag may foundation. Lalo na kapag plano nyo po na everyday use, hindi po recommended na everyday gagamit ng foundation. Hindi nakakahinga yung skin pag may foundation kasi masyado siyang makapal sa mukha. So, recommended lang po na gagamit kayo ng foundation only kapag may events kayo na pupuntahan. So, ang next naman po ay color corrector. Sa color corrector po, hindi po siya mandatory, pero kung ang concealer, 'di ba nagko-concealer tayo? Pero pag even yung concealer hindi niya kayang i-cover yung mga dark circles natin or yung mga pimple marks natin, kailangan natin gumamit ng color corrector. Pero
it's up to you naman kung may concealer po kayong full coverage naman kahit hindi na po magko-color corrector. Ito po yung sample ng color corrector. Yung green color po, for redness siya sa face. Halimbawa, may mga red spots kayo, pwede nyo lagyan ng green. Tapos, ito naman pong peach or orange sa mga grayish area po ng face natin. For example, yung dark circle po. Yung ito pong orange. Apo. Ay, dyan brush na sa tayo. So, ano na lang face mo sa tayo na pa? O, dire. May ibang kulay din po ng color corrector. Yung mga purple po. Ang purple naman po for yellow spots sa face natin. So, kay Ate Joy po, since hindi naman masyadong gray yung niya, dapat light lang yung gagamitin natin. Yung ganito po ka-dark, sa mga ganito po ka-dark na orange, sa mga dark circles po siya. Tapos, pag super dark naman, pwede po kayo gumamit ng red. Tsaka, pwede rin po kayo mag-improvise ng color corrector. Pwede rin po lipstick. Tapos, haluan ng konting concealer para mag-light yung lipstick. Excuse me po sa likod, yung PowerPoint po namin parang hindi na po umuusad. Nasa color corrector na po kami. So, ang suggested po pala namin na product ng color corrector ay Says Lady. Says po, hindi sales. Says. S-A-C-E. Check nyo na lang po sa yellow basket. Tingin ka lang sa taas. Yung mata lang. Sa pag-apply po ng color corrector, dapat hindi masyadong madami kasi pag madami, talagang magpapakita yan kahit coveran nyo ng makapal na concealer. Puff. Opo, ayun po ginagawa namin. Baka po gusto niya pa po ng another model. So, ang tawag po pala sa gamit na ito, puff. So, may iba't ibang sizes po ang puff. Ito po, for powder. Tapos, ito naman po na gamit ni Gail. Pwede po siya gamitin kapag nag-color corrector kayo. Ito po, makeup sponge. Makeup sponge po gamit dito. Ito din po pala ang ginagamit kapag nagpa-foundation. Since wala po kayo foundation, pero ang foundation po kasi, ilalagay nyo muna siya dito sa kamay nyo, or pwede naman po directly sa face, pero mahirap po kasi siya kontrolin kapag sa face nyo directly nilagay. So, most recommended po na dito muna, tapos lalagay nyo yung sponge, tapos idadab nyo na po sa mukha nyo hanggang sa mag-even out na yung foundation. Yung first step po kasi diba natin skin prep, bawal po natin i-skip ang skin prep kasi po important po siya para sa skin natin. After po natin mag-color corrector, since hindi po self-setting yung color corrector, lalagyan natin siya ng konting powder lang. Kasi pag maraming powder po, pag pinatungan nyo yan ng concealer, magiging cakey yan. Kaya after natin mag-color corrector, isa-set natin siya ng konting powder lang kasi hindi po self-setting yung color corrector.
super konti lang na powder. Parang iba naman po yun. Parang iba po yun. Tsaka for extra ano po na malak in yung color corrector, pwede din po i-sprayan ng konting setting spray lang. So, after po natin mag-color corrector, next na po dun yung concealer. So, ang concealer po, ginagamit po siya para i-cover yung specific areas sa face natin, such as yung eye bags po. Para po ma-cover natin yung eye bags, after ng color corrector, concealer naman po. Try ta parehas ko nga rin ang ka-shade na video. Yung sa concealer po, dapat, ang concealer po natin, dapat one shade lighter po sa atin. Yung foundation po, ayun po yung dapat naka-shade natin. Kasi, ang concealer po, hindi siya for full face. Ang concealer po, pang brighten lang po ng mga specific area sa mukha natin, which is under the eyes, sa chin, sa nose, tapos sa forehead po. Kaya dapat, pag may concealer tayo, one shade lighter. Yung foundation po, yung ka-shade natin. Tsaka, another po kung bakit one shade lighter po dapat ang concealer natin. Kasi, mostly po na concealer, nag-o-oxidize po siya. Oxidize meaning, over time po, umiitim siya. Kaya talagang dapat one shade lighter po yung concealer na bibilhin natin. Ngayon po, titingnan natin kung alin ang ka-shade ni Ate Joy. At sana may ka-shade si Ate Joy. Since na set na po natin yung color corrector, papatungan na po natin siya ng concealer. At saka yung concealer po, better na sa una, konti lang ilalagay nyo. Tsaka pag hindi pa enough yung coverage, saka lang kayo magdadagdag ng another layer. Kasi po, ang tendency po, pag one time nyo lang pinakapal yung concealer na ilalagay nyo, magkikake at magkikake po siya. Yung pag-apply po natin ng concealer, ganito po. Under the eye po. Tsaka take note po, dapat yung concealer natin under doon sa eye fat, hindi po sa mismong under the eye kasi magkikake po siya. Sa forehead. At sa chin po. At saka yung concealer po, bago po natin siya i-blend, nililive on po muna natin siya for konting minutes lang naman para mag-marinate siya sa face nyo. Tsaka pwede rin para mag-last longer, another technique po, setting spray ulit. Gagamit po tayo ng makeup sponge kapag magbe-blend na po tayo ng concealer. Blend ko na. Go. Yung, pwede pag ako ni. Yung pag... sige. Para po ma-marinate muna yung concealer, pwede po kayo mag-proceed sa other steps ng makeup.
Example po, yung eyebrow. Ako po, personally, pag minamarinate ko po yung concealer ko, ginagawa ko muna yung eyebrows ko. Joy, kung Be, pakita mo. Anong brand to? Anong brand to? Isa na? Okay. So, Ganito po ang ginagamit natin para sa brows natin. Ang tawag po dito ay eyebrow pencil. Iba-brush po muna natin yung kilay niya para talagang ano siya, straight. Tsaka po, tayo po, iba-iba po yung bagay na eyebrow shape sa atin. Kaya kung may nakita kayo sa internet na, ay bagay sa kanya yung straight na eyebrows, huwag niyo po basta-basta gagayahin. Mag-analysis po muna kayo para malaman niyo kung bagay talaga sa inyo yung nakita niyong eyebrows. Si Ate Joy po, straight po yung bagay sa kanya. Pero sa inyo po, pwedeng straight or kung ano po. So, ayan po ang do's and don't natin kapag magkikilay. Dapat po kapag magkikilay, make sure na wag po sobrang taas. Wag po yung nagmumukha ng i-intimidate ang kilay. Dapat po yung tama lang. Setting spray po ulit. Hindi, depende naman kasi merong iba na mabilis mabura. Ay, opo, depende din. May mga eyebrow pencil po kasi na dapat kuskusin mo talaga yung eyebrows mo para matanggal talaga. So, ano po, pwede din po kayo magtingin-tingin online. So, ang recommended ko po na eyebrow pencil, kung gusto nyo po na mura lang, suggest ko po na brand Pink Flash. Since po hindi na po nagne-next yung PowerPoint, ito po yung eyebrow pencil ng Pink Flash para po makita nyo. Okay, since na-marinate na po yung concealer natin, i-blend na po natin siya. Tsaka sa pag-blend po, dapat yung sponge nyo, which is eto, dapat damp siya. Hindi po wet, damp. Pwedeng water or yung setting spray ulit. Pinapaset in po yung product sa face nyo. Yung Nag-set po, hindi naman po meaning na nag-set, natuyo na. Ibig sabihin po, nag-set, parang nagstay na po sa nag-stay na face siya yung sa skin. product. Tingnan nyo na lang po yung mukha ni Ate Joy. Ngayon po, i-blend na po natin. Tingin ka po, Ate Joy, sa taas. Ay, tingin ka po sa taas. Ha? Ang makeup sponge? Yung concealer po. Ang texture niya po, liquid. So, dab-dab lang po kapag magbe-blend na kayo ng concealer sa mukha nyo. At saka, ayan po yung mini-min ko na pag hindi pa nako-cover ng concealer nyo, feel free na magdagdag po. Basta layer by layer, padami ng padami po, hindi po yung isahan. Tingin
sa taas, Ate Joy. Pikit. Ate Joy, narinig mo sinabi ng tatay mo. Magbubutahan daw kung maganda ka na o hindi. Ano? Arag sa ikadakal. Hindi. At saka po, pag magbe-blend po kayo ng concealer nyo, kumuha po kayo ng brush, tapos yung end niya po, parang i-stretch nyo po yung under eye nyo. Kasi yung under eye po natin, marami siyang crease. So, mataas po yung tendency na yung concealer po, maipon dun sa crease and maging cakey siya. So, ayan na po. Natapos na po yung paglalagay ng concealer sa mukha ni Ate Joy. As you can see naman po, natabunan po yung dapat itago. Tingnan nyo na lang po yung mukha ni Ate Joy para ma-observe nyo yung effect ng concealer sa mukha niya. Then, after po ng sa makeup po, actually, wala man po rules ang makeup, pero usually po, liquid products muna, then saka yung lahat ng powder products. So, after natin concealer, which is a liquid product, magli-liquid blush tayo. Pero, hindi naman po mandatory yung liquid blush para lang mas maging long-lasting yung blush nyo na magli-liquid blush kayo sa una, then magpa-powder blush kayo later on. So, ang next step po natin ay blush. So, ang blush po natin, may iba't ibang klase tayo ng blush. Meron tayong liquid blush, tapos cream blush, and then powder blush. Pero, depende po sa inyo kung ano po ang trip nyong gamitin. Opo, magkakaiba lang sila. Pero same pa rin po ang purpose. So, ang liquid blush po na ginagamit namin ay Vice Cosmetics. Tapos, sa cream blush po, pa rin po Bare and Bliss. Pero, ano po siya? Pricey. Tapos, sa powder blush po, eto. Pero ang suggest ko po na blush, kung gusto niyo po, pink flash ulit. Kasi budget friendly lang ang pink flash. At saka po, tatandaan po natin na pagdating sa blush, less is more. So, ayan po ang ang example example. and don't natin. Huwag po masyadong putok ang blush. Dapat po tama lang. Ano gamitin na? Cream blush? Cream or powder? So, first po, ang gagamitin ko po muna ay cream blush. So, ang technique ko po kapag ako nagpa-blush, mag-smile po kayo para nakikita yung cheekbones nyo. Smile, Ate Joy! So, ang pag-blend po pag cream blush, dab-dab lang po ulit. So, pag naglalagay po ako sa cheeks, sa chin, tapos sa nose po. Pero, depende din po sa inyo kung gusto nyong lagyan ang nose at chin nyo. Okay na blush. Dalawa ko pa. At saka, after po ng liquid products, setting spray ulit para ma-lock in talaga siya.
Then ipapadry po ulit natin siya bago natin iset ng powder. Powder mo na. Then, isiset na po siya ng powder. Pwede ng puff. Sa powder po, okay lang naman po kahit anong shape ng puff, kahit yung bilog. Pero, mas okay po yung ganito pong triangle. Sa pag-set po natin, Ate Joy, tingin sa taas. Dito po sa under eye, Ate Joy, tingin sa taas. Tingin sa taas. Tingin sa taas, Ate Joy. Powder po. Yung powder po para ma-set yung makeup, then ma-matte yung makeup, tsaka parang finishing na din po siya. Bawal ba? Bawal. So, ipapamarinate po ulit natin yung powder. So, ang next na pong step ay eyeshadow. Sa powder po, ang tawag ng pag-marinate is bake po. Kung sa concealer, marinate siya. Sa powder po, bake. Bake po para bake. Ipapa-bake muna natin yung powder. Hindi naman po siya yung oven. So, habang hinihintay po natin na yung powder, mag-eyeshadow na po muna tayo. So, sa eyeshadow po pala, ang recommended ko ulit na brand, Pink Flash, tapos DW. Ano po, DW for 150 pesos, madami na kayong shades. Check in the yellow basket below. So, pag nag-eyeshadow po ako, ang pinipili ko muna yung light na shade. And tapos po pala, ang pagpipili po ng shade nyo, depende sa undertone nyo. Kung warm tone po kayo, go for orange to red tones po. And then kung cool tone naman kayo, for pink tones po. Isang trick po para malaman, titingnan nyo po yung veins nyo dyan. Pag green po siya, ibig sabihin warm tone kayo. Pag purple siya, ibig sabihin cool tone. Pag parehas, neutral po kayo. Pag purple and blue po, cool tone. Opo. Dito. Warm tone ka. Ako din po, warm green. tone. Ay, Mga cool tone orange ka. and red tones. Tiyan mo, blue and purple. Cool tone ka po. Mga pink po sa'yo. Mga pink color sa'yo, Kuya David. Oh. Pag Pag green po, warm warm. tone. Orange, red po. Yung sa eyeshadow po, pwede po kayong pumili ng 2 to 3 na colors. And then sa inner po ng ating eyelids, dyan po yung pinaka-light na napili nyo. Then pa-dark ng pa-dark po habang pumupunta tayo sa labas. Undertone po. After po natin mag-eyeshadow, i-brush off na po natin yung mga excess na powder. Kasi yung ibang powder po, na-absorb na nung skin. Kaya, i-brush off na po natin yung extra. Tingin sa taas, Ate Joy. Tingin sa taas, Ate Joy. Sa taas.
Pwede rin po pang brush off natin yung puff, pero sometimes po kasi sa puff, may mga natitirang powder-powder, kaya mas dadami yung powder sa mukha nyo. So, after po nung cream blush or liquid blush, ayan po pala yung do's and don't kapag nag-eyeshadow. Nakaano po yan nakapikit po yan. Nakapikit po yan na sadyang yung ano niya po, kaya po mali yung pagkalagay niya kasi napaka-dark nung skin tone niya, tapos ang eyeshadow na nilagay niya, metallic, kaya pag pumikit siya, para pa rin siyang nakadilat. So, kaya po importante na malaman natin yung undertone natin para malaman din natin kung anong color ng eyeshadow ang bagay sa atin. So, next na po natin yung powder blush. Pag nag-ano po pala kayo ng powder products, itap nyo po para mawala po yung mga excess na products sa brush nyo. Smile ulit, Ate Joy. Para po malaman kung anong mga color or mga shades po yung bagay sa atin. Po. Ang undertone? Para po malagyan ng color ang mukha. Basta po ang undertone para malaman kung anong color ang bagay sa inyo. Parang ano siya, color analysis. So, after po pala ng blush, next, magli-lipstick na tayo. So, ang lipstick po na gamit namin, Chuchu Beauty. Pero again, pricey po ang Chuchu Beauty. Para na lang kung sale nyo po siya mabibili. So, ang suggest ko po ulit na brand para sa lippy, Pink Flash. Mix na? Bagay sa bagay man sa niya. Ay, wala ka ng eyelash curler, no? Ate Joy, tataw ka mag-curling lashes mo? Tataw ka? Sabihin, na lang naman. Tsaka after po natin maglipi, may mga extra po pa tayong steps. Hindi na po namin gagawin kay Ate Joy kasi baka maipit namin siya, which is yung curl ng lashes. Ito po yung gamit. Eyelash curler po siya. So, may tendency po na maipit yung lashes kapag iba yung gumawa sa inyo. Kaya, hindi na po namin i-demo kay Ate Joy. And then, after po nito, yung mascara na po. Ang recommended ulit po namin na brand, Pink Flash. Pero kung gusto nyo po ng ano yan, Maybelline po, maganda rin na brand ng mascara. Kaso pricey din po. Ano, 200 to... Ayan ba? sale po ang 200, kaya wag po kayong magbe-Maybelline. Mahal po ang Maybelline. Depende po kung sale. Highlighter. Highlighter. So, kung ano po, pwede rin po kayo maglagay ng highlighter. So, ito po ang highlighter. May glitters po siya. Hindi po siya yung pang-highlight sa Bible. So, kapag maglalagay po kayo ng highlighter, sa tip po ng nose nyo at sa nose bridge. Dagdagan ko ba? Dagdagan ko ba? So, ayan din po pala yung do's and don't kapag nagmamascara kayo. So, kapag may mascara po kayo, wag po kayo iiyak or kukusutin po yung mata nyo or else magkakapanda eyes po kayo. Kaya dapat po kapag
product or hahawakan yung mata nyo. Okay na ang highlighter. Immediately po, stop yung use ng makeup na ano. Pero, ano po talaga, ang recommendation po talaga, bago po kayo bumili ng makeup, make sure po nahiyang po siya sa inyo. Kasi mahal po yung makeup, hindi lang kayo dapat basta-basta bibili, lalo na kung hindi nyo naman po magagamit. Ano po yung question? Pwede din po magtingin kayo ng mga reviews online, lalo na po yung mga kasame nyo ng skin type, para po malaman nyo kung hiyang. Or pwede naman po, kung gusto nyo talaga matry, gamitin nyo po muna once. So, ang mascara po pala, ginagamit siya para magkaroon ng volume yung eyelashes nyo. Mataan ka pa ba ng matte highlighter dito? Okay na po, tapos na po yun na makeup. For final product po pala, dapat setting spray ulit para ma-set yung makeup nyo. Okay na po. Ayan na po ang finished product natin. Ang dapat gagawin ng isang kabataan, para kung halimbawa wala pa naman silang hanap buhay, di ba? Paano sila bibili noon? Ano ang gagawin nyo para kayo ay kahabagan ng mama o ng papa nyo? Bigyan kayo pambili. Ano ang gagawin nyo? Mag-ipon po. Mag-ipon-ipunin na lang po ang baon. Huwag na po mag-recess. Sa tingin ko, the best na gagawin yung mga kabataan para kayo ay masuplayan ng ganito. Kasi medyo may kamahalan nga daw talaga. Siguro maganda, galingan nyo ng pag-aaral. Para pag nakita ng magulang nyo na deserving kayo, malay nyo, yun ang regalo sa inyo. Libre, mamahalin. Siguro sa tingin ko po ganon. Thank you so much po. And last po pala, make sure kapag bibili kayo ng makeup, FDA approved po dapat. Kasi po pag hindi yan FDA approved, ma-irritate po niyan ang skin nyo. Yung mga mention po namin na brands, FDA approved po yun. Okay, just to share lang yung yung comment and insight ko dito. Nakaka-bless po kasi binigyan tayo ng mga kabataan na maalam sa ganitong ano po yan, gift po yan. Yes. Kasi to tell you honestly po, kapag may mga events, nag-hire po talaga ng mga makeup artist. At alam niyo kung magkano yung ganyan na pag makeup po, around 700 to 750 or more. Okay? Meron pang 1.5, meron pang 1.6. Pero tingnan nyo, tinuruan po tayo sa biyaya ng Panginoon through this young ladies na nandito po sa atin. Hindi po siya basta-basta lang. Kasi gift po yan na nagmumula sa Panginoon. Nakaka-bless po dahil meron tayo niyan dito sa church natin. So yun po. And thank you so much mga kapatid for sharing. Okay po, praise the Lord. So, hindi po kaartihan ng makeup, it's a lifestyle. Tsaka lalo na po sa mga nanay, wag po kayong mahihiya na mag-makeup. Wag puro anak lang, alagaan ang sarili, magpaganda. Parang nagagalit si Brad, ah. Okay, sige. Actually po, marami din ako natutunan. Hindi ko alam, nag-25 years ako sa school na pinanggalingan. Pero, ang dami ko natutunan ngayon eh. Mahalaga po ito, ba't kayo pumayag? Kasi, sabi nga Sister Ira, sa amin nun, pag may mga okasyon, nag-hire talaga ng ano. Pero experience ko po, kaya sinishare namin sa inyo, kasi
yung mga nag-makeup po sa amin noon, yung pala, bago sila pumunta sa amin, galing na sila dun sa isang parlor. Galing na sila sa Arlington. You know kung ano ang Arlington. Dun yung mini-makeup pa dun yung mga namatay. Tapos saka sila pumunta sa amin. So experience ko po, ayoko na magpa-makeup talaga sa mga nag